Check. 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 Hey. Trivia? Trivia question. Ano yung pinakamaikling aklat sa Lumang Tipan? Pinakamaikli. Now, of course, andyan na ang sagot. No? Nasa harap ninyo. Okay? So, obvious naman. Yan ang ating pag-aaralan ngayon, ang aklat ng Obadiah. At kung hindi nyo pa alam, ngayon alam nyo na, Obadias ang pinakamaikli. Ano? Isang chapter lamang ito. At kaya nga, nasa mga minor prophets. Ito yung mga propeta na maikli lang, bagamat mahalaga din ang kanilang mensahe. Pinag-aaralan natin ang mga mahihirap na mga talata. At pagdating na sa minor prophets, halos lahat yan, mahihirap na, ano? At dito nga, isang bahagi lamang ang pag-aaralan natin. Last time nakita natin, the day of the Lord, ang araw ng Panginoon from the book of Joel. At ngayon, makikita rin natin, or book of Amos, ano na ang mahal ng Panginoon, ay of course yung kanyang bayan na kanyang pinili, subalit pinarusahan. No? At yun nga, yung day of the Lord, sa aklat ng Joel, at dito mamimit na naman natin yung day of the Lord, pero ang specifically pag-aaralan natin ay yung bandang dulo ng Obadias, ano, or Obadiah. At alam nyo, itong si Obadiah, ang pangalan niya napakaganda, servant or worshipper of the Lord. No? Alipin o kaya tagasamba ni Yahweh. At ang sulat na ito ay sinasabing, o ang propesiya na to ay nasulat maaaring before the fall of Jerusalem, mga 800, 850 before the Lord Jesus Christ. So, hindi malayo kay Isaiah, about 600 years si Isaiah, if I'm not mistaken. So, mga 200 years even before that. Pero meron din nagsasabi na ito'y nasulat nung after na mahulog ang Jerusalem. Kasi mga 586 BC ito. So, but whatever the case is, talagang hundreds of years before the coming of the Lord Jesus Christ. At sa verse 15, andyan yung phrase na pinag-aralan na natin. Verse 15, for the day of the Lord. Ito yung isang aklat na naka-address sa o sa mga Edomites. Maalala nyo, itong mga Edomites, ito yung mga angkan no, ni Esau. Kasi red yung Edom means red. No, parang yung porridge, yung 'di ba, yung lugaw na pula. Kaya even yung kanyang suot pula siguro. Kaya tinawag na Edom parang red. Kumaga sa atin, mga pula, mga reds, Edomites. So, mga angkan ni Esau. At sa verse 15 nga diyan, for the day of the Lord is near upon all the nations, as you have done, you Edomites, it shall be done to you, your deeds shall return on your own head. So ang unang bahagi nito, paghuhusga sa mga Edomita. Yung mga Edomita kasi, parang nagmalaki sila, nagyabang sila, nagmalaki sila laban sa angkan ni Huda, dahil nga siguro nagapi ang Huda ng Babylonia. So mayabang sila, kumbaga, stiff upper lip, at sila ay nangungutya, nagsasaya sa pagbagsak ng Huda. Pero ang sabi ng Panginoon dito, kayo rin ay huhusgahan. Huwag kayong mayabang, darating din ang paghuhusga sa inyong mga Edomita. Subalit sa bandang huli nito, verses 19 to 21, doon na lamang tayo titingin, verses 19 to 21, basahin natin ito. Mukhang nawala yun. Comment na tayo, ano? Okay na, brothers. Okay? 19 hanggang huling talata, 21 verses. Thank you, brother. Verses 19 to 21 tayo, mga kapatid. Ito yung huling tatlong talata. No? 21 verses lang itong Obadiah. Verse 19, silang nasa Negev ay mag-aangkin ng bundok ng Esau, at silang nasa Shephala ay ang lupain ng mga Filisteo, at kanilang aangkinin ang lupain ng Ephraim at ang lupain ng Samaria, at aangkinin ni Benjamin ang Gilead. Ang mga bihag sa Hala
na kabilang sa bayan ng Israel ay mag-aangkin ng Phoenicia hanggang sa Sarepta. At ang mga bihag ng Jerusalem na nasa Sepharad ay aangkinin ang mga bayan ng Negev. At ang mga tagapagligtas ay aahon sa bundok ng Zion upang hatulan ang bundok ng Isaw. At ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid, bago natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. Mapagpala namin, Diyos, sa hapong pong ito, ang aming hiling, kayo po ang kumausap muli sa amin, nawa maging buhay ang inyong salita, makita namin ang mga timeless principles na andito, at paalala niyo sa amin, kayo ang Diyos na nagpapanumbalik ng aming kalakasan at sigla, at ang Diyos na naghahari din sa inyong mga anak. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nung malaman ng mga elders ang unfaithfulness ng lalaking iyon sa kanyang asawang babae, ay kaagad kinausap nila ang asawang lalaking ito. Kinonfront siya, ipinakita, at sinubukan na makonvict sa kanyang pagtataksil sa kanyang may bahay. Subalit, ayon sa account from 9 Marks from Capitol Hill Baptist Church, itong ministry na ito, nung makonfront itong lalaking ito, sa halip na magpasakop siya sa salita ng Diyos, una sa lahat, nagrebelde pa siya. Ayaw niyang mag-submit. And so dumaan siya sa disiplina ng iglesia, at dahil talagang ayaw niya na magsisi, magpakababa, eventually na-excommunicate ang lalaking ito. And years passed. No? Namuhay siya, humiwalay siya, at ang buhay niya ay naging napakalungkot. No? Yung 7 to 8 years na siya ay malayo sa church ay puno ng, ayon sa account, ng brokenness and heartache. Puno ng sama ng loob, puno ng kahirapan. But then finally, itong lalaking ito ay bumalik sa iglesia. No, ayon sa account ng isa sa mga elders. Bumalik sa church at tinanggap ang kanyang nagawang kasalanan at pinagsisihan niya ito, and blessedly, na-restore sa membership. And again, ayon sa account, we had the joy, sabi ng isa sa mga elders, we had the joy of welcoming him to the Lord's table. Muli nilang nakasama sa kanilang communion. At yan talaga ang karanasan ng natin bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia, at alam natin yan personally sa ating mga buhay, makasalanan tayo na pwedeng mahulog sa kasalanan. Pero gaya din ng lalaking ito na restore sa fellowship, ay tayo rin, by the grace of God, mahulog man sa kasalanan, ay nakakaranas tayo ng panunumbalik, restoration sa ating mga buhay pananampalataya. At yan din ang mensahe sa atin ng Obadiah, na bagamat merong parusa ang kanyang bayan, subalit sa bandang huli, ay sila rin ay ipanunumbalik ng Panginoon at muli silang i-deliver ng Panginoon sa kanilang kinasadlakan na kasalanan. At itong aklat ng Obadiah, just like all the books of the Bible, gaya nakita rin natin kanina sa case ng eunuch, lahat ito tumuturo sa ating Panginoong Jesus. At yung aklat ng Obadiah points to the Lord Jesus Christ as the judge of all nations, the Savior, the restorer, and the King of the kingdom of God. At yung dalawang huli lamang ang titingnan natin, restorer and ruler of the kingdom of God. At ang mensahe na gusto nating makita ngayong hapong ito, God restores and rules His people. Ang Diyos ang nagpapanumbalik loob at naghahari sa kanyang bayan. Una sa lahat, pansinin natin how God restores His people. No? How God restores His people. Sa verse 19, magtataka tayo, kasi yung first part ng Obadiah ay kumbaga kinukondena ang bayan ng Edom, mga angka ni Esau. Dahil sila ay nagmayabang, sila ay they look down at the Israelites, parang tuwan-tuwa pa sila na nagkapi ang mga Israelita, whether before
the captivity or after the captivity, nagmamalaki pa sila. Kala mo kung sino sila. Pero gaya nakita natin, the day of the Lord will come, paparusahan sila. Now, how about the people of God? Lalo na kung nasulat ito after the Babylonian and Assyrian captivity earlier, nakalat na ang bayan ng Panginoon, may pag-asa pa ba na babalik sila? Well, ang ganda ng balita ng verse 19. Those of the Negev shall possess. Okay, now tandaan natin, okay, before we jump into verse 19, na nung mawala ang mga Israelita, first na-capture yung northern kingdom by the Assyrians, the southern kingdom by the Babylonians. So, nawala na yung original o yung mga tao doon, ng mga Israelita. Ano nangyari? Siyempre, sabi nga, power abhors a vacuum. Nung mawala yung kingdom ng mga Israelita doon, ng mga Hudyo, pinasok ito ngayon ng mga kapitbahay nila. Di ba, nakita natin, binasa lang natin kanina, yung mga kasalanan ni Molech, ni Baal, ay yung mga sumasamba na yun, ng mga Canaanites, ay muling sinakop yung bayan na iniwan ng mga Israelita. Now ngayon, verse 19, eto na. Wala na sila, na-exile sila, okay, na-abandon, pero may mga natira pa rin, di naman lahat talaga naubos. Now, read verse 19, knowing that context, those, eto na yon, ano? So dito, parang again, konting sabi natin preamble, bago yung verse 19, si Obadiah dito, parang naging bagong Josue or Joshua. Di ba si Joshua, siya yung naatangan na i-conquer yung lupang pangako. No? Ngayon naman, si Obadiah, sa kanyang propesiya, ay parang bagong Joshua. Kasi nawala na sila No? Na-exile sila, marami sa kanila, kumalat na sila. Kinonquer na ng mga neighboring tribes yung kanilang lupa. Ngayon, ang propesya ni Obadiah, parang magiging Joshua ulit. May mangyayaring pagbabalik. Ano yun? Verse 19 na nga. Those of the Negev. Okay, yung Negev is yung dry region south of Beersheba. Yung Negev desert yan. Actually, desierto yan. Again, possibly malapit doon sa kanina, doon sa eunuch na taga-Ethiopia. Desert ito, pero yung mga tao doon, yung mga Israelita doon, ang sabi dito ni Obadiah, shall possess Mount Esau. Again, Edom, Esau. Di ba? Okay? Yung bundok ng mga Esau. Now, sa mapa, naandito yan sa eastern part. No? Kasi ito yung Israel, di ba? Jordan River, okay? Sa kaliwa, yung Mediterranean Sea, pero yung Jordan River, across the river, Jordan. Kaya nga Jordan, yung Jordan ngayon, I'm talking about now, Jordan, Israel. Jordan River, nasa bandang baba, going towards Egypt, andyan ang lupain ng mga Edomites. No? Yung mga Edomites. Kaya nasa southern tayo, part ng Israel. No? Yan yung ating pinag-usap. Para kumbaga sa atin, Mindanao. Ayan yung pinangyayarihan ng mga propesiyang ito. So yung mga Israelita daw, na nakatira pa sa Negev, at maaaring bumalik na from exile, they will conquer the mountains or Mount Esau. In short, kasi yung mga Edomites nabubuhay sa mga bulubundukin lugar. No, kumbaga sa atin, Tagaytay, o kaya Baguio, andyan sila nakatira. So ang propesiya na ito, yung mga Israelita nakatira sa Negev Desert, malapit lang yon, sila ang sasakop doon sa mga Edomita. Okay? And those in the Shephala, yung Shephala naman, ito yung mga lowlands. No, ng mga nasa ibaba, mga kumbaga nasa foothills ito, sa bandang baba. At ang kanila namang sasakupin, the land of Samaria. Yung northern part, para mga southern part ito, pero yung northern part, malapit lang yan doon sa southern kingdom dati, ay sasakupin naman nung mga nakatira sa Shephala. Okay, so nakikuha nyo ba yung mga kapatid, mga Israelita, nakatira dito, sasakupin nila yung mga sinakop at kinuha sa kanila nung mga tribo. Nakasama na nga dito mga Edomita. And, so sabi pa rito, and by the way, yung Samaria, nasakop nga ito ng mga taga-south noong 153 BC hanggang 106 BC. About 100 years bago dumating ang Panginoon, ay nasakop na talaga nila itong mga
lupain na ito. And finally, Benjamin. Okay, si Benjamin, di ba kasama rin yan, no, ng Judah. Ito yung pinakamaliit na tribo at ang kanyang lokasyon ay just between the northern kingdom and the southern kingdom. Andun sila sa gitna, no? So malapit sa Samaria, halos sa lugar na yon, magkadikit lang siya. Sila naman shall possess or conquer Gilead. Gilead. So what's happening here, mga kapatid? Essentially, yung lupang pangako na natirhan nila through Joshua, nawala sila doon na exile, parang sinasabi ni Obadiah, makukuha nyo ulit yung mga lupang nawala sa inyo. No? Makukuha nyo ulit ito. So parang repossession lang ito nung promised land na nawala dahil kayo ay pinarusahan ng Diyos. So makakabalik kayo. Muli nyo masasakop yung mga lupang nawala na sa inyo. Verse 20, tinuloy yung kwento, ganun pa rin ang kwento. So the exiles, yung mga dating nawala of this host of the people of Israel, so yung bayan ng Israelita, mga Hudyo, na dating nawala, na-exile sila, shall possess, again, ito na naman, shall possess, parang Joshua, parang bumabalik sa time ni Joshua, shall possess the land of the Canaanites as far as Sarepta. No? So yung mga exile, babalik sila at masasakop nila yung halos dun nga sa ipinangako ng Panginoon ng mga lupain. And the exiles of Jerusalem, verse 20 pa rin, yung mga exiles na nasa Jerusalem who are in Sepharad shall possess the cities of the Negev. Maaaring yung nakatira sa Jerusalem, ando sila ngayon, mga exile sila dati, naando na sila ngayon, or yung mga natira doon. Alam nyo, itong verse 20 lalo na, napaka-complicated ang translation nito. Halos kada salita ang hirap i-translate, Kaya kung mapapansin nyo, depende sa inyong version na sinusulat, pag minsan may mga differences talaga. Pero basically, ito yung idea. Yung mga dating nawala, yung mga lupa na sinakop ng mga kaaway nila, kasama ng mga Edomita, ay ngayon ay muling mapapasa kanya, mapapabalik sa mga Israelita. So ano yung lesson natin ngayon? Ano yung prinsipyo dito na gusto nating makuha? The timeless principle na naka-embed dito sa sabihin nating event na ito sa buhay ng mga Israel. Well, we must realize that God will restore His people when they fall into sin. No? Ang Diyos ang gagawa ng paraan para manumbalik ang kanyang bayan pag sila ay nagkasala. Yung prinsipyo that God does not abandon His people. Ang kanyang covenant people ay kanyang pinapangalagaan. At mahulog man sa kasalanan, ay ibinabalik nila. Ay ibinabalik niya sa pananampalataya. So, nakita na natin, paulit-ulit dito yan sa minor prophets, even sa major prophets, nagkakasala ang kanyang bayan, mahal niya. Yung nakita natin, of all the nations, of all the families of the earth, sabi ng Panginoon, kayo yung aking nakilala, minahal ko kayo. Therefore, I will punish you. Di ba? Nakita na natin yon. Pero dito, ang makikita natin, God punishes them, pero siya rin ang nagre-restore. At para sa ating mga mananampalataya, of course, ato yung spiritual restoration. Wala na naman tayong physical na lupa, di ba? Na ngayon kunwari, nawalan ka, baka meron dito sa inyo, nagbenta kayo ng lupa nyo, nawala, naghirap kayo, naibenta nyo, baka ngayon, yan pala ang pangako ng Diyos, balang araw, babalik sa akin yung lupa, naibenta ko na, di ba? Di ba? Hindi ganoon ang ating application. Kundi yung prinsipyo dito, ayun nga, yung panunumbalik loob, ngayon, sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Because we Christians fall almost daily. Di ba, nahuhulog tayo sa kasalanan. No, meron nga isang nagsabing author, 8 sins daw, 8 kasalanan, na palaging nangyayari na hindi na natin napapansin. Kasi nga, nakukumit natin to palagi. Ano yun? Yung 8 kasalanan na ito, selfishness or self-righteousness. Minsan daw, hindi na natin napapansin. Nagiging madamot na tayo, makasarili tayo. Ikalawa, patriotism. American context ito. Yung masyado ang devotion sa politics. Hindi na natin napapansin. Nahahati na yung mga mananampalataya. Nag-aaway na sa internet because of politics. Yan, pwede raw hindi natin mapansin. Pero mahulog tayo sa kasalanan. Fear or worry.
No, yung masyado kang do not be anxious, pero we become anxious. So, nalalabag natin yung utos ng ating Panginoon. Pride. No, hindi natin na-ignore natin. In fact, may mga leaders sa mga churches, before we know it, naswell na yung pride, hindi na napapansin kasi akala yun ang normal sa isang leader. Gluttony or covetousness. Maaaring mangyari yan. Hindi natin mapansin. Nangyari na pala sa atin. Gossip, hatred, judgment, yan yung walo, na pwedeng mangyari o makumit ng isang Kristiyano na hindi niya alam. So kaya kailangan natin ng restoration. Kailangan nating panahon na magsisi tayo at bumanumbalik ang kaugnayan natin sa Panginoon. Pero hindi lang yung mga daily sins, especially may mga grievous sin, kumbaga parang heinous crime, kumbaga merong ganon, sa atin may mga grievous sin din na nakukumit ang mga mananampalataya. Alam nyo, one time, yung members of the First Baptist Church, hindi yung church namin dito, First Baptist din yon, pero ibang lugar ito. Nagulat sila kasi nung nagdumating sila sa kanilang Sunday services, ay yung isa sa kanilang associate pastor ay hinuli ng pulis. Hinuli ng pulis. So, nataka sila, bakit? Kumbaga, mayroon diyang mga kotse ng pulis at dinadakip yung kanilang isa sa mga pastor nila. Apparently, itong kanilang pastor na ito, John Gibson, ang kanyang pangalan, at ito'y na-publish sa Alabama Baptist website sa Amerika, iniwanan pala niya nung gabing yon yung anak niya na bata pa preschool, so mga 4 or 5 years old, iniwanan sa kotse, magdamag, habang naano siya sa isang bar, nagiinom. Iniwanan yung anak, nasa loob ng kotse. Tapos after mag-inom, pumunta pa sa 24-hour restaurant. Hanggang doon na inumaga. Nakita ng pulis, andun yung bata. Kaya nakasuhan siya. Well, sa kanilang batas, endangering the welfare of a child. Krimen pala yun, Endangering the welfare of a child. So, syempre, pag nangyari yung mga ganon, shocking talaga yan. Tapos, syempre, yung nakakumit niyan, talagang grievous sin yan. And yet, the good news is, mahulog man tayo sa matinding kasalanan, merong restoration kung tayo magsisisi. Merong possibility na muli tayong makabangon sa ating kinasadlakan na kasalanan. Now, there are times na yung mga grievous sin na ganito, grievous sin, ay talagang can lead to spiritual depression. Merong mananampalataya na talagang di-depress. Pag nahulog sa matinding kasalanan, parang di na makabangon, hirap na, parang ayaw na lumaban. Ito yung magandang balita, na kung tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, God is always ready to accept. His prodigal son, kung tayo manunumbalik sa Kanya. At alam natin ang dahilan kung bakit. Bakit ba pwedeng tanggapin ng Diyos ang isang nagkasalang makasalanan? Di ba pag minsan parang fair ba yan? Kung di ka member ng church, parang baka isipin nila, kung ganyan din pala, di kahit magkasala ako ng magkasala, tatanggapin naman pala ako Parang yung mga kausap ni Pablo, shall we sin that grace may abound? Parang yun ang application nila. Now, of course not. Kundi, alam natin, kaya merong pag-asa na papatawad tayo because of the work of our Lord Jesus Christ. Binayaran na niya lahat ng ating kasalanan. Winipe out na niya. And so, alam na ng Panginoong Jesus, nung bago niya bayaran ng kasalanan natin, lahat ng kasalanang magagawa natin, hindi na siya nagugulat. Bayad na lahat ito. At dahil dito, merong opportunity o merong puwang ang pagsisisi at pagpapatawad. Kaya nga sinasabi sa Romans 8 verse 38 and 39, Romans 8, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else, sabi ni Pablo, in all creation can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Bakit? Bakit hindi tayo mahihiwalay? Kahit anong magawa natin. Of course, di natin sinasadyang gawin ng gawin. Dahil ang puso ng mananampalataya ay ayaw sumuway. Pero kung talagang mahulog tayo sa kasalanan, hindi pa rin mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pwede pa rin tayong tanggapin muli
ng ating Panginoon. What a blessing para sa mga mananampalataya. Pero baka may kinakausap nga tayo ngayon na hindi pa alam kung siya ay nasa Panginoong Hesus na. Yung mga kasalanan niya ay hindi pa niya alam kung talagang ito ba ay nabayaran ng Panginoong Hesus. Well, the only way for us to know ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan at lumapit tayo sa Panginoong Hesus bilang Panginoon din natin at tagapagligtas. At ang mga paanyayang ito, palagi natin naririnig sa pulpito na ito, sana huwag natin kaligtaan. Sana talagang talikuran natin ang mga kasalanan natin. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So God restores His people when they fall. But then, lastly, secondly, God rules His people. Verse 21. Ang Diyos ang talagang naghahari sa kanyang bayan. Bagamat sila'y nahuhulog, God still rules over them. Verse 21. Saviors. Nakakagulat yung verse 21, ano? If you read that from the lens of the New Testament, no? Kung nasa lens ka pa ng Old Testament, yung mga original hearers, naunawaan din nila. Pero mas malinaw yung pagkaunawa natin ngayon, di ba? Given the New Testament. Noon, Savior. Sino ba yan? Well, ang kilala nila mga Saviors ay parang mga judges. You know? Well, yung salita kasing Savior or Deliverer, dito lang ginamit. Yung Hebrew word na yon, dito lang ginamit sa Obadiah. Pero yung prinsipyo ng Deliverer o kaya Savior, ay para din yan yung judges. Di ba yung mga judges noon, pag nasakop sila, darating yung judge, i-deliver sila. So you have Gideon, you have Samson, no? Ang dami noon, mga judges, ano? Na nag-deliver sa bayan. So, darating daw yun, sabi ni Obadiah, Mount Zion, doon sila pupunta o manggagaling, shall go up to Mount Zion, pataas kasi yun, nasa bundok yung Mount Zion, Jerusalem, kung nasan yung Jerusalem, the temple, the city of Zion, Jerusalem, to rule, pansinin natin, Mount Esau. So bumalik kay Edom, yung huling talata. Paghaharian ng mga savior na ito, they will rule, they will govern, at nakita niyo yung contrast, Zion, the hill of the people of God, that place of the temple of God, in contrast to Mount Esau, Edomites, na mga kaaway ng Diyos. No? Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. A mountain, a holy mountain, where God is worshipped, and a mountain where the name of God is profaned by idolatry. No? Pero sino daw ang maghahari? O sino ang mag-rule ultimately? Rule or govern, yan ang salitang ginamit para yung mga judges, mas mananaig yung bayan or city of God. Matatalo yung city of the world, the Edomites, if they represent, in a way, the worldly kingdoms of this world. And not only that, the kingdom shall be Yahweh's. Magiging ang kaharian ay kay Yahweh. The Lord will be, God will be the king over, well, the land and the people in that land. Pero mga kapatid, alam natin na mas malalim ngayon pala ang kahulugan nito. Maaring noon, di pa nila masyadong nakikita ano ba talaga itong kaharian na ito. Pero sa atin, mas malinaw na ngayon. The day of the Lord will come. Verse 15. At ito yung gagapiin ng Diyos ang kanyang mga kaaway at ibe-bless niya ang kanyang bayan. And this kingdom ultimately points to the Messianic kingdom, the reign of our Lord Jesus Christ. Doon papunta yung arc na yon, no? Doon papunta yung direction na yon ay makakarating sa ating Panginoong Jesus. Nasaan yan? Well, Revelation 11 verse 15, then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Ayun yung kaharian na ultimately pino-foreshadow nitong kaharian na ito sa Edom, sa Zion, but pointing to that kingdom na darating when our Lord Jesus Christ comes and reigns. And so anong application sa atin mga kapatid? Well, para sa atin, be assured of our ultimate victory in Christ Jesus. Nakakatiyak tayo na may ultimate na tagumpay
ang kaharian ng ating Diyos at tayo bilang miyembro ng kaharian ay magtatagumpay din. Kasi many times we can be discouraged. Marami tayong kaaway, maraming mga disappointments, maraming frustration sa mundo na ito. Nagkakasala tayo, nalulungkot tayo dahil sa ating failure mismo. No, bakit di natin nagawa ito? Ba't di ko nagawa yon? Bakit nagkasala na naman ako? Naulit ko na naman yung di ko dapat gawin. So, sometimes we get frustrated. At merong mga failures. May mga ambition tayo. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Gusto ko sana by this time, ganito na ako. Pero may mga panahon na di natin na-attain eh. No? Alam nyo, yung mga frustration niya, naramdaman niya ni William Carey, the father of modern missions. No? Sikat na sikat sila. Siya, no? William Carey, Judson Taylor, yan ang mga giants, no? Of the yung resurgence in foreign missions noong 1800s at at 1700s to 1800s. At alam ba nyo na ito si William Carey na bagamat gustong-gusto niya na madala ang ebanghelyo sa India, pero nung dumating siya doon sa India, 7 years. Gaya ng alam na ng, I'm sure marami sa inyo, no? 7 years. Wala kahit isang naligtas. No? Kasi nung una, excited siya. Biro mo, maglo-launch ka into foreign missions, isang India, laki-laking bansa. Kala mo siguro, pagdating mo ron, talagang tatanggapin nila ang ebanghelyo. Dala mo yung pangako ng Panginoon. All authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations. Siguro, ganun siya ka-excited. Kala niya, bubukas na lang yung mga pinto nila. Binabasa niya yung Book of Acts. Nabasa niya yung paggalaw sa Pentecost. Nabasa niya yung mga surprising conversions, including the Ethiopian eunuch. Siguro ito yung mga dala niyang mga excitement when he set foot on India. But the first year, wala kahit isa. Second year, siguro naman ito na. 2 years na ako nagsishare dito ng gospel. Third year, wala pa rin. Fourth year, ano ba ito? No, hindi ba nasasayang ang buhay ko rito? Fifth year, siguro ito na, 5 years. Wala pa rin kahit isa. And 6th, 7th, tsaka pa lang nagkaroon. So sana ma-realize natin, sa gitna ng ganitong mga pagsubok, mga frustration, mga ambitions na hindi pa natin nakakamtan o hindi na makakamtan sa mundo na ito, the kingdom of God is here. Narito ang kaharian ng Panginoon. Yung inaasam-asam nila noon na darating ang kaharian ng Diyos, dumating na ang kaharian na ito. The kingdom of God, by definition, is the realm over which God reigns, sabi ng Zondervan Dictionary. The realm where God reigns. Often describing the era between the first coming, inaugurated at the first coming, and which will culminate in the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi natin, it's here, but not yet. It's already, but not yet. Andito na, nagsimula na. The kingdom of God is within you, hindi yung within na literally nasa puso, but most likely among you. It's among you. No, hindi ito literal na may mga sundalo, may mga baril at espada, kundi it's among you. Ito na ngayon, nakahalo na sa inyo. At gaya ng alam natin, ito ang kaharian at paghahari ng Diyos sa kanyang bayan. So andito na. Pero may darating pa. We are living in the already and not yet. So yun yung tension na ating kinabubuhayan. Kumbaga, natikman na natin. Nakita natin ang kapangyarihan. Pero may darating pa. Kumbaga, hindi pa ito tapos. Kaya ang sabi ni Pablo, 2 Timothy 4 verse 18, the Lord will rescue me from every evil deed and bring me to safely into His heavenly kingdom. May kaharian, may heavenly kingdom, bagamat ngayon na naghahari ng Panginoon, pero meron tayong pupuntahan na heavenly kingdom. To Him be the glory, sabi ni Pablo, forever and ever. Amen. So victory is assured. The Lord Jesus Christ reigns. Dumating na ang kaharian at darating pa ang kaharian in all its fullness and all its glory. So in summary, nakita natin, God restores when we fall, but He rules over His people. Naghahari siya palagi sa kanyang bayan. At ang isang mananampalataya na nakaranas ng maraming pagsubok ay walang iba kundi si Charles Spurgeon.
Kilalang-kilala natin. Magaling, hanga nga tayo. Kami mga pastor siguro, sana maging kahit konti, parang Spurgeon kami. Pero nalilimutan natin, si Spurgeon, hindi lang yung kilala nating sikat, siguro the first mega church pastor sa kasaysayan. Pero ayon sa account, sabi ni mismo ni Spurgeon, sabi niya, have suffered many times from severe sickness and frightful mental depression, seeking almost to despair. Ito, kanyang confession. No, bagamat nakikita natin yung success niya, pero behind the scenes, I suffered many times. Severe sickness, maraming sakit si Spurgeon. Hindi lang physically, mentally. I suffered, kaya nga meron siyang fainting fits. Yan ang tawag niya doon sa kanyang libro, Lecture to My Students. May mga depression, para kang fainting fits, halos mahimatay ka. Almost every year, sabi ni Spurgeon, every year to, I've been laid aside for a reason. For flesh and blood cannot bear the strain, at least such flesh and blood as mine. Ang bigat ng pasan ko, yung aking katawan at dugo, hindi kaya ang pabigat. Kaya may mga panahon, taon-taon ito, kailangan ko mamahinga, tumigil muna. Napakabigat ng aking pasanin. And yet, this same preacher, Charles Spurgeon, said, and I quote, I have learned, sabi niya, ito yung famous words niya, I have learned to kiss the wave. To kiss the wave. Halikan yung alon. To kiss the wave that throws me, that wave that throws me against the rock of ages. Yung trial, parang alon, ibinabato siya, pero humahampas siya sa rock of ages, the Lord Jesus Christ. In other words, sinasabi ni Spurgeon, anuman ang pagsubok, anuman ang parang alon, tsunami na hindi ko na ma-resist, blessedly, binabato lang niya ako pabalik sa Panginoong Jesus. Kung saan doon ko nakikita yung comfort, I enjoy the blessedness of my fellowship with my Lord and Savior. Lalong lumalalim yung pagkakilala ko sa Rock of Ages. Kaya nga merong kumuha nito, ginamit na title ng libro, Kiss the Wave. Kiss the Wave. At sana ito rin ang ating matutunan. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang pagbagsak, kiss the wave. Because that same wave merely throws us to the Rock of Ages. At sana, ang Diyos na ito, the God who restores, the God who rules over us, doon tayo madala, doon tayo maitapon, leaning on the promises of Christ, relying on His mercy, always remembering, ano man ang pagbagsak, ano man ang mga kalugmukan, God will always restore, even as He rules His people. Kiss the wave that throws us to the Rock of Ages. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, there's so many times we fail. Mismong kami, sometimes are frustrated by our many failures and sinfulness. Subalit salamat sa aming Panginoong Jesus. Siya ang aming bato na sinasandalan. Dahil sa kanyang biyaya, we can always crawl back and repent and sorrow over our sins at makatanggap ng inyong kapatawaran and experience your sovereignty, your rule, your governing of our souls and bodies. At nawa, maranasan namin ang mga katotohanan ito in our day-to-day lives sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. As we